Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post The Best Ka Inday Sara. Pinost niya dito ang pahayag ni Senator Lito Lapid tungkol sa boto niya sa Senado. Ako po, sabi niya, ay tahimik na nagmamasid dito sa loob ng session hall sa Senado. At bumoto po ako ng naayon sa aking puso. At minamasdan ko din po ang mga galawan ng aking mga kasamahan dito. I don't know ang kanyang boto, ano bang sinasabing boto? Doon ba sa pagboto niya sa Senate presidency? Kasi nagbubutuhan eh. O pwede rin bang boto sa impeachment trial? So siguro ito, boto niya doon sa nangyayaring kudita sa Senado. So doon siya sa minority. Sila yung original na siyam na pumili nung nagkaroon ng botohan, pinili niya ang leadership ni Senator Tito Soto. Yun ang boto niya. So, yan ang sinabi niya nga, bumoto ako na ayon sa aking puso at nagmamasid. Minamasdan ko din po ang galawan ng aking mga kasamahan dito. Ang pinaka tahimik niya senador, hindi ko pa siya narinig na nagsalita sa session, sa debate. Mabuti pa si Senator Pacquiao noon, at least paminsan-minsan si Pacquiao nagsasalita. Eh si Lito Lapid talagang wala. Believe din ako sa staying power ni Lito Lapid sa Senado. Pang ilang term na ba niya ito? Parang nagkasunod lang sila ni Tito Soto. Siguro, nauna lang ng isang term si Soto, tapos sumunod na rin tong si Lito Lapid. Mula noon, hindi pa natatalo. Kaya nga, itong maturity ng mga voters natin, problema. Basta importante, kilala, artista eh. Silang dalawa ni Tito Soto, mga artista, komedyante. Itong si Lito Lapid, action naman. Leon, tama ba yon? Leon Guerrero. So, sige po, salamat Senator Lapid sa inyong boto na naayon sa inyong puso. So, ngayon, you remain sa kampo ni Soto, edi sana sa impeachment trial, bumoto rin kayo na ayon sa inyong ano ba yung sabi ni Senator Subiri. Gabay niya sa pagboto sa impeachment trial ay konsensya at katotohanan. Yan. Binabatikos ngayon si Senator Subiri. Mayroon akong nakitang post. Ang tawag sa kanya is Anaconda ng Mindanao. Right, Anaconda. Ahas ba? Traidor. Punong-puno ng ahas sa kanyang ulo. Kasi nga, yung binabatikos siya ng dahil sa pumanig siya sa kampo ni Soto. Expected. Dahil taga Mindanao siya, dapat sumama siya dito sa Brave 13 kasi ang Brave 13, halos yan, lahat na yan maka Duterte. Itong si Subiri, sinasabi niya na ang Bukidnon is 99% pro Duterte, pro Sara. Bakit ngayon ayaw niyang magpakita ng totoo niyang suporta kay VP Sara? Doon pa siya kumampi kay Soto. Kaya binabatikos siya ngayon. But to me, okay lang yun. Dahil nakikita ko na meron naman siyang rason kung bakit ayaw niyang sumama sa Brave 13 dahil minsan
nagkainitan na sila ni Escudero, nagkainitan din sila ni SP Cayetano. Kaya ayaw niyang sumama doon. But it does not mean to me, sa akin lang ito. Porque si Senator Subiri ay sumama kay Soto, it does not mean na pagboto niya sa impeachment trial ni BP Sara, iko-convict niya si BP Sara. Tingin ko, he will remain true to his word na ayaw niya sa impeachment at boboto siya, isa siya sa boboto ng acquittal ni BP Sara or playing safe. Dahil re-electionist pala si Subiri. Kung gusto niyang mag-play safe, pwede siyang boboto ng acquittal or the very least is abstention. Itong si Senator Lito Lapid naman, nag-observe lang daw kung ano ang agos, anong gusto ng kasamaan, susunod lang yan. And I believe, nakikita ko itong si Senator Lito Lapid, isa siya sa boboto ng conviction ni BP Sara. Kasi walang problema sa kanya dahil bago lang siyang nanalo. Hindi pa siya magre-re-elect ngayong 2028. Kaya no worries. Kaya yan, yung mga bagong nanalo na senador, Lito Lapid, Lacson, Soto, Pangilinan, Bam Aquino, may another 3 years pa sila. Kaya Erwin Tulfo, boboto yan ng ng conviction. Ang mga re-electionist na pwedeng playing safe is sina Rafi Tulfo, ayan, si Subiri at itong si Gatchalian. So, good luck sa mga senator natin sa pagboto nila sa impeachment trial ni BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki, Tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mao na ni si Angkol ang matagaan og yero. So mo ni ang balay ni Angkol nga kuan lang, kawayan lang tanan, kawayan. So among gitagaan og yero aron pud makaatop siya. So mo ni ilang kahintang nga kawayan lang ang ilang atop. O apil pod ang ilang dingding kawayan. So makita gid nimo nga luoy gid kay sila. So apil pod ang ilang abuhan. So mo nilang ilang abuhan. So kawayan lang pod ang ilang atop. Og karon ko unsay imong masulti nga natagaan kag yero nga nasurvey gid namo ang imong balay. Salamat sa Ginoo nga natagaan kog supply sa kuan. Kung wala ang tabang nga sin di pag yun ni mailisan. So kawayan lang yun ang imong kuan atop. So magpasalamat ka sa Ginoo kay natagaan kag yero, Kol. Pila na imong edad, Kol? Si Angkol 51 daw iyang edad. So na kay anak, Kol? Pila, Kol, imong anak? Duha. So si Angkol na anak duha. So mo ni ang ilang kahimtang. So dako kay ang pasalamat nga bisan sa ilang layo kaya ang ilaha, so naabtan gihapon sila sa panghatag og sin. So Kol, salamat pud kaayo nga nakaanhimi sa imong balay ug nabisita gyud namo. So unsa ra di imong panginabuhian, Kol? Umarag yapon. So manguma lang ka, Kol. So panginabuhian ang Kol, mag-uuma lang siya. O sige, Kol, salamat. Salamat.